Nang magising kinaumagahan si Krisa ay nagulat siya nang makita na nakaupo mag-aabang sa may bandang pahan niya si Nick. Nasa harap nitong maliit na bed table kung saan may nakalagay na almusal niya. Breakfast is ready, Chris. Mabilis na napabangon si Krisa nang maamoy niya ang malakas na amoy ng pritong itlog at tosino na nanunuot sa kasulok-sulukan ng kanyang ilong. Nang sulayapan niya yun ay parang gusto niyang mapabunghalit ng tawa dahil medyo sunog ang gilid ng mga yon. Hindi niya alam kung inihaw ba o prito sila. Pero sa kinang na mantika alam niyang prito yon. Mariing tinikom niya pa ang bibig na mapasulyap sa mukha ni Nick. Sobrang proud kasi ng mga mata nito na animoy may malaking kasong na ipanalo. Hindi lang yun, malalaki rin ang hiwa ng mga bawang ng fried rice na hindi man lang naging kulay brown. Sa tingin pa lang dito ni Chris ay parang hindi na yun masarap. Ikaw ang nagluto? Oo, sino pa ba? Pinag-day off ko si Manang Esperanza. Hindi na lang nagkomento si Krisa na bumangon na. Laking pasalamat niya nakakunti lang ang niluto ni Nick. Kung hindi na masarap, hindi pa rin siya mahirapang ubusin. Naintindihan niya naman ito. Walang taong perpekto. Kung gaano niya kagaling mag-handle ng negosyo at profession, baka talagang sa pagluluto'y walang future. Salamat, bilang tugon na hinalikan lang siya ni Nick at nakapagdaka, ay bumaba na ito ng kama. Saan ka pupunta? Sunod na tingin ni Krisa sa kanya matapos na damputin ng utensils sa table. Maliligo habang kumakain ka. Kinuha nitong bathrobe niya. Para mamaya pagkatapos ko, ikaw naman, ubusin mo yan ha. Walang matandaan si Krisa na may lakad silang dalawa. Bukas pa ang dinner na alam niyang pupuntahan nila kasama ang kanyang mga magulang. Lingid sa kanyang kaalaman na ng araw na yon ay maagang tumawag ang ina ni Nick upang ayain silang doon naman ng halian. Ito ang gumising kay Nick ng maaga kung kaya naman kahit inaantok pa ay bumangon siya upang pagbigyan ng ina. Nagdahilan na si Nick na linggo na lang ang gabi pero hindi pumayag ang inang at nang muling makitang dalaga lalo pa ngayong alam na niyang engaged na silang dalawa. Iba pa yung bukas sa ngayon. Bilisan mo na, sundin mo na lang ang gusto ko. Hihintay namin kayo dito. Huwag mo kong biguin Nick, pinatagal mo na nga ang paghihinuyo tapos magrereklamo ka pa. Napakamot na sa kanyang ulo ang binata na ayaw pa sanang istorbohin ng nobyang mahimbing pang natutulog ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sundin ng ina kung ayaw niyang ito ang pumunta ng penthouse. Nadulas pa naman siya na doon natulog si Krisa na nagdaang gabi. Wala talaga siyang katakas-takas na sa kanya. May lakad ba tayo Nick? Hindi nakatiis ay tanong ng dalaga. Napaprenong isa sa mga paa ni Nick nang akmang papasok na sa loob ng banyo. Nabitawan niya ang doorknob. Oo, pupunta tayo sa amin. Gusto ni na mommy at daddy na sumalo tayo sa kanila ng lunch. Kulang na lang ay lumuwang mga mata ng dalaga sa narinig niya. Kumabog ng puso niya sa kaba, hindi pa siya ready. Hindi niya napaghandaan ito dahil ang buong akala niya ay bukas pa mangyayari ang meet the parents ni Nick. Ha? Lunch? Akala ko dinner bukas kasama sina Papa at Tita Vanji. Iba pa yon, mahinang tugon ni Nick na hindi nakaligtas sa mga mata ang rumihistrong pagpapaalala ni Krisa sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, pagkakain natin ng lunch ay uwi rin tayo agad. Hindi na tayo magtatagal. Habang naliligong Nobby Blancong naging mukha ni Krisa, hindi niya tuloy nalasahan kung masarap ba ang luto nito o hindi. Nasa mga magulang na ng binata ang kanyang atensyon. Ano ang sasabihin niya? Bagamat nasulyapan na niya ang ama ng nobyo ng birthday ni Nati, hindi niya pa ito na-encounter gaya ng ina ni Nick. Gosh, paano kung hindi niya ako magustuhan para sa panganay nila? Kausap niya sa kanyang sarili na hindi na malayan ubos na palang pagkain na nasa kanyang harapan. Uminom na siya ng tubig. Sandali, wala namang kulang sa akin. Wala naman din ako ugaling hindi ka gusto-gusto kung kayang pinag-aalala ko. Kalma Krisa, pagkatapos ng maligo ni Nick ay sumunod na si Krisa. Nagmadali na siya, hindi na gumawa ng ibang seremonya. Pupunta na muna tayo ng mall upang mamili ng pangregalo mo sa kanila. Napakamot na si Krisa. Oo nga pala, hindi pa rin siya prepared sa bagay na yon dahil akala niya ay bukas pa. Sino-sino bang mga naroon? May mga kamag-anak pa ba kayong nasa mansyon? Nasa loob sila ng elevator at bakas na sa mukha ni Krisa ang pag-aalala sa mga mangyayaring lunch nila. Wala na, pero naroon ang ex-boyfriend mo dahil in-invite siya ni Nati. Tumango si Krisa, baliwala lang naman sa kanya ang lalaki. Hindi na nga siya affected sa pangalan ng lalaki. Halika nga dito Chris. Agad naman lumapit sa kanyang dalaga at ibinigay ng buong puwersa ng katawan kay Nick na medyo natatawa. Saan ka ba natatakot? Hindi lang naman itong first time na namimit mo sila. Tumingala si Krisa upang magtamang mga mata nila ni Nick. Pinahaba niyang kanyang uso. Sa daddy mo, okay lang naman si mommy mo at kay Nati. Pero yung daddy mo ngayon ko palang makakaharap.
Pagak na natawa si Nick na bahagyang pinisil ng isang pisngi ng kasintahan. Mababa ka sa mukha nito ang takot. Mabait si Daddy, wala naman yung ibang sasabihin sa'yo. Saka malaki na ako para manduhan at pangunahan. Naroon ako, Chris. Kung ano man ang mangyari, sasaluhin kita. Ipagtatanggol kita kaya huwag ka na mag-alala. Sa sinabi niyo ni Nick ay pinalagay ng dalagang kanyang loob. Oo nga naman, anong pinag-aalala niya doon? Naroon si Nick. Hindi naman siya lang makikipagkita sa kanyang mga magulang. Kasama niyang binata doon. Sabi mo yan ha, baka mamaya bigla mo akong iwanan sa harap nila. Baka hilingin ko na lamunin ako ng lupa. I promise, Chris. Madamdaming tugon ni Nick na hinalikan pa ang noon ng nobya. Bumukas na ang elevator at magaan ang pakiramdam na giniya niya ang nobya patungong parking lot. Pagdating ng shopping mall ay hindi na nagtaka si Krisa kung bakit parang kokonti lang ang mga namamasyal na tao. Malamang ay nasa bahay lang sila at nagbabawi pa ng lakas ng dahil sa nangyaring mahabang bakasyon ng holiday. Sa tingin mo, magugustuhan to ni mommy mo? Pakita ni Krisa sa kinuha niya scarf ng LV ang tatak. Ipinakita niya yun kay Nick dahil wala siyang maisip ni iba. Hindi ko kasi alam kung anong taste na meron siya eh. Help me, natatawang tumango si Nick. Muling inilagay ang kamay sa bewang ng nobya matapos na lumapit sa kanya. Oo, hindi maarte yun si mommy pagdating sa'yo. Paniguradong lahat ng ibibigay mo ay tatanggapin niya. Limited edition ng bag ng LV ang tatakang binili ng dalaga para kay Nati at mamahaling alak para sa padre di pamilya. Hindi niya hinuhusgahan itong manginginom pero yun mostly ang gusto ng mga may edad na gaya ng lalaki. Tara na, babayaran ko na. Ibinigay ni Nick ang card niya ngunit pinigilan siya ni Krisa. Ako na Nick, kung ikaw magbabayad nito parang ikaw lang din ang nagbigay ng regalo sa kanila. Mapangasar na tiningnan siya ni Nick na para bang sinasabi nitong proud ang binata sa kanya ngunit iba ang dating ito sa dalaga. Pakiramdam tuloy ng bahagyang pagkainis doon si Krisa. Dapat talaga kapag may ganito silang pupuntahan, nauna na siyang mamili ng mga pangbigay. Hindi niya na sinasamang nobyo para lang doon. Bakit ganyan ang mukha mo? Pagkalula na mapang-asar pa rin na tonong tanong ni Nick. Nakakainis ka kasi eh. Bakit naiinis ka sa akin? Wala naman ako sinabing masama. Sa susunod kapag namimili ako, hindi na kita isasama. Ako na lang mag-isa. Halukip-kip pa ni Krisa matapos paikutin ng mga mata sa nobyang mas malakas nang siyang pinagtawanan. Nangaasar yung mga tingin mo eh. Natawa na naman si Nick. Kawangis kasi ang nobya ng isang batang nagtatantrums dahil may hindi nakuha. Hinayaan naman niyang siya na ang magbayad ng mga pinamili nito. Ayun nga lang nag-transfer siya sa bank account nito na katumbas na halaga ng ginastos ng nobya. Yun ang pinuputok nito ng butche kung kaya masama ng tingin. Wala kang sinabing masama, Nick, pero bakit mo binayaran ng halaga ng mga ginastos ko? Kainis ka talaga. Sorry na, ang mahal kasi niyang mga pinamili. Kahit pa, nakakainis ka pa rin. Humantong na lang at lahat sila sa mansyon ng mga benta court ay masama pa rin ang timpla ng mukha ni Krisa. Aaway pa sana ng dalagang nobyo nang biglang bumukas ang pintuan ng sasakyan nito at tumambad si Nati. Hindi niya namalayan na nakarating na pala sila doon. Bunga ng inis niya sa binata. Napilitan tuloy siyang ngumiti na. Sa wakas, nandito ka na Krisa. Patili nitong wika na kaagad siyang binigyan ng yakap. Hindi alintanang karga niyang kuting na isang habang ang dalawa ay nasa may paanan. Misty, Luna, Flo, batiin niyong mommy at daddy. Bumaba na si Krisa ng sasakyan at binitbit ng kanyang mga pinamili na nakalagay sa likod ng kotse. Para sa'yo, Nati, may bakas ng hiya sa kanyang boses na may isip na namang parang sinik lang ang nagbigay. Ibinaba ni Nati ang karga niyang kuting at hinayaang natatakbo yun sa kanilang paanan. Kumikisla pa mga mata nito nang makitang lalagyan pa lang ng kanyang regalo. Sinilip na niya ang laman noon, muling niyakap si Krisa. Wah, marami salamat dito Krisa. Paano mo nalamang gusto ko to? Bahagyang siniko niya si Nick na naroon na rin sa kanilang tabi. Nakiyasyosa kunwaring binigay ng regalo. Sinabi mo ba sa kanya, Kuya Nick? Hindi malay ko ba sa mga gusto ng mga babae? Excited pa rin na mukhang hinarap ni Nati ang dalaga na muling ngumiti sa kanya na magiging hipag. Maraming salamat ulit dito. Huwag kang mag-alala, palagi ko tong gagamitin para lagi kitang kasama. Naikiling na lang ni Chris ang kanyang ulo. Manang-mana talaga to sa kanyang kapatid. Parang nasisiraan minsan. Halika na Chris, tara na sa loob. Hawak ni Nick sa isang braso ng dalagang hindi naman umalma. Nawala ng bahagyang inis niya sa binata at dapat din na mag-behave. Sina mommy at daddy Nati, baling niya pa sa kapatid. Si mommy nasa kusina, si daddy nasa study room. Humakbang ng dalawa papasok na mansyon. Sa sala pa lang kagad nilang nakita si Alex na prenting nakaupo sa sofa. Abala to sa kanyang hawak na phone.
Nagtaas ito ng paningin ng mahagip ng mata ang pagpasok nila dito. Kamusta ba yaw? Malakas na pagbati ni Nick sa kanya na naging dahilan upang mapaangat pang tingin ito. Kanina ka pa dito? Normal na tanong pa ng abogado upang ipakitang baliwala na lang sa kanya ang presensya nito. Ayos lang, halos kadarating ko lang. Binalingan na ni Nick si Krisa na nasa kanyang gilid. Nilingon na rin si Nati na inilapag ang regalo ng dalaga at muling lumabas upang kunin ang mga kuting at ilagay sa kulungan. Bago pa man sila saan mapunta sa bakuran. Upo ka muna, Chris. Pupuntahan ko lang si Daddy sa study room niya. Sinunod yun ni Krisa kahit na medyo nagalangan siya dahil may iwan silang dalawa ni Alex doon. Saglit lang ako sa itaas. Tumango lang ang dalagat na upo na pinanood ang pag-akyat ni Nick ng hagdan hanggang sa mawala na ito. Okay na ulit kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Alex sa katamtaman lang na hina ng tono. Yung tipong sapat lang na maririnig yun ni Krisa kahit na hindi niya gaanong lakasan. Bakit mo pa siya binalikan? Naghiwalay na. Gusto mukhang nilingon na siya ni Krisa. Ano na naman ang pakialam mo kung balikan ko siya? Baka hulog ang napangisi si Alex. Hinimas pa nitong kanyang babang nakatingin na kay Krisa. Wala lang, ang weird mo lang. Hindi bang motto mo kapag ex-boyfriend mo na ay, mahal ko anong magagawa mo? Mas minahal ko siya kumpara sa'yo at minamahal ko pa rin hanggang ngayon. Magkadikit ang mga ngiping tura niya na lumingon pa sa labas dahil baka marinig sila ni Nati. Bulilyaso lahat tiyak. Ilang segundong naging speechless doon si Alex na walang masabi. Nasasaktan pa rin siya sa mga salita ni Krisa. Aaminin niya apektado pa rin siya ng presensya ng dalaga. Nahulog ang mga mata niya sa singsing nito sa daliri niya. Seryoso ka talaga, Krisa? Pakakasalan mo siya? Hindi na nagawang masagot pa yun ni Krisa dahil narinig na niya ang pagbaba ng hagdan ni Nick na kasunod ng ama. Napaayos na siya ng tayo. Yun ang unang pagkakataong makikita sila. Dapat magandang first impression na makita ng padre de pamilya ng mga Bentacourt. Sa kanya nang sa ganun hindi ito maging balakid sa relasyon nila. Move on na, Alex. Malayo ng tinalon ko. Nakalimutan na kita. Sana ganun din ang gawin mo. Wika ni Krisa na mabilis na tumayo at pinaskil ang pinakamaganda niyang ngiti sa medyo nangangatal na sa kabang labi. Hindi nakaligtas ang buka ng bibig ni Krisa sa paningin ni Nick na bagamat malayo pa ay nakita niya may sinabi ang kanyang nobya sa dati nitong kasintahan. Bagay na parang nagpasama sa timpla ng mukha ng future na bayaw. Isinilid ng abogado sa bulsa ang suot niyang pantalon nang naikuyom niyang kamao na para kay Alex. Hindi pa rin talaga makamove on ang gago na halatang kung ano naman ang kabalbalan ng mga sinabi nito sa kanyang fiancé. Humakbang ng mag-ama palapit sa kinaroroonan ni Krisa. Bilang pagbibigay ng respeto ay sinalubong naman sila ng dalaga. Humigpit ang hawak niya sa paper bag na inuming regalo niya sa padre di pamilya ng nobyo. Nakangiting umikot si Nick at tumarap sa ama niyang bahagyang natatakpan niya ang katawan na abala sa phone. Daddy, si Krisa nga po pala. Fiancé ko. Nagpunta na siya dito dati noong birthday ni Nati. Pakilala ni Nick na inakbayan pang nobya upang maayos na ipresenta sa kanyang ama. Umaasa na magugustuhan itong kasintahan. Ibinigay ni Krisa ang pinakamalaki niyang ngiti sa lalaking naburo ng mga mata sa kanya. Sa tansya ng dalaga ay nasa 50 years old ng lalaking na halos kasing tanda ng kanyang ama. Sa feature ng itsura nito ay walang dudang sa kanya nagmanang anak na si Nick. Humigpit mo lalong hawak ni Krisa sa paper bag. Hindi niya alam kung alin ang unahin niya, magmamano ba sa matanda o iaabot ang kanyang regalo. Hindi siya makapili dito. Mano po, tito. Walang pasubaling kinuha ni Krisa ang isang kamay ng lalaki. Hindi naman yan hinila ni Guillermo. Nanatiling nakatingin ng mga mata sa mukha ni Krisa. Kumabog ang dibdib niya. Sa mga tingin niya, hindi siya makapaniwala. Para siyang nananalamin sa mukha ng dating nobya ng kaibigan niyang si Armando. Sa mga sandaling iyon ay parang gusto niya tawagan ng kaibigan at sabihin ito. Para po sa inyo, tito, walang kiyaming abot na ni Krisa na binili niyang regalo kay Guillermo na nakatitig pa rin. Anong apelyido mo, iha? Sa halip ay sagot na patanong ni Guillermo sa dalaga. Ni pinagtaka na rin ni Nick. Agilon po, Krisa Agilon. Sagot ng dalagang nakaumang pa rin ang kanyang regalo sa matanda. Blanco mukhang pinakatitigan pa rin niya ang mukha ng dalaga. Hindi pa rin kinukuhang inaabot nito sa kanya. Hindi siya maaring magkamali. Para silang pinagbiyak na bunga ni Beverly kahit na ilang kurap niya. Gilier, binibigyan ka ng regalo ng future daughter-in-law natin oh. Bakit hindi mo tanggapin? Singit ni Mrs. Bentacourt na halos mapunit ang labi sa kanyang mga ngiti. Galing to ng kusina. Siya nang kumuha ng paper bag. Salamat, iha ha. Huwag mo nang pansinin itong father-in-law mo at mukhang nasa malayo pang pag-iisip.
Kindat ng ginang na binigyan na ng mahigpit na yakap ang dalagang. Agad na umakyat ng dugo sa buong mukha niya. Hello po tita, Mano po. Anong sabi ko sa'yo dati? Tawagin mo na akong mami. Huwag ka nang mahiya. Malambing na wika na ang ginang. Sumulyap na muna si Krisa kay Nick na natiling na sa tabi niya ay nakaalalay sa kanya. Bahagya itong tumango. Pasensya na po. Huwag po kayo mag-alala. Sasanayin ko rin po sarili ko. Good. Ano pang ginagawa niyo dito? Tara na sa dining area na makakain na tayo. Doon na natin ituloy ang usapan. Sanyas pa ng ginang sa kanya na parang sobrang importanteng nilalang ng dalaga ng mga sandaling iyon. Saglit lang po, heto nga po pala ang regalo ko para sa inyo. Sana po'y magustuhan niyo. Mabilis na lahad ni Krisa. Pinalamlam ng ginang ang kanyang mga mata na lalo pang nagustuhan ng pagiging thoughtful ng manugang niya. Nako iha, hindi mo na kailangan pang magabala. Kahit na wala kang dala, tanggap na tanggap ka ng aming pamilya. Parang hinaplos ang puso doon ni Krisa. Tuwang-tuwa ang damdamin niya. Sa sobrang tuwa niyang parang biglang gusto niyang umiyak. Pero syempre hindi pwede. Baka magulat sila kapag ginawa niya ang bagay ni ito sa harap nila. Maraming salamat po. Mula sa balikat ni Krisa ay bumaba ang kamay ni Nick patungo sa bewang ng kanyang nobya. Walang anuman iha, halika na. Nilingon ng ginang ang isa pa niyang manugang. Alex, tawagin mo na nga si Nati. Sabihin mo ay pumasok na at kakain na tayo ng lunch. Tumaliman naman agad doon si Alex matapos sa pahapyaw na tumingin kay Krisa. Napatingin ng dalaga sa mukha ni Nick na maramdaman niyang mahinang pinisil ng nobyo ang tagiliran niya upang kunin ang atensyon. Ayos ka lang, sunod-sunod ang naging pagtango doon ni Krisa. Kabado siya na mamit sila. Pero ayos lang naman siya habang nasa dining hall sila ng masyon at magkaharap na kumakain, hindi pa rin naputol ang pagtitig ni Giliar sa dalaga. Para talagang si Beverly ang kaharap niya nung kabataan nito at kagaya pa lang ng edad ng dalaga. Ilang beses niyang pinigilan ang sarili na huwag tanungin kung anong pangalan ng kanyang ina. Paniguradang magtataka ang mga kaharap niya. Oras na buksan niyang usaping iyon. Hindi niya inaalis ang tingin sa dalaga na alam niyang napansin na ng anak niyang panganay. Mamaya pagkatapos nilang kumain, kakausapin niya ng masinsinan doon si Nick. Pasensya na iha kung biglaan ito ha. Excited lang talaga kaming mamit ka. Pagbubukas ng usapan ng ginang. Ayos lang po, naintindihan ko po kayo. Bukas pa sana, hindi ba? Dinner? Iba kasi ang bukas sa ngayon. Patuloy na kuda ng ginang na excited pa rin ang boses. Panaka-naka ang inom ng wine ng padre de pamilya na sinabayan ni Alex at Nick. Hindi naman pinabayaan ni Nick si Krisa na asikasong asikaso. Sa mga pagkain na kahain na halos karamihan ay paboritong ulam ng dalaga. Ano bang plano niyang wedding ni Nick, iha? Tanong pa ng ginang na binalingan na si Nati. Anak, mukhang mauna pang ikasal ang kuya Nick mo sa inyong dalawa nitong si Alex, kahit na nauna pa kayong ma-engage. Ayos lang ba sa inyo yun ha? Tanong ng ginang na halatang hindi na makapaghintay ng pag-usapan ng magiging kasal. Ayos lang ma'am, normal lang naman yun kasi siya ang panganay. Walang gatol na sagot ni Nati. Tumingin pa ito na may kahulugan kay Alex na agad namang napainom sa baso ng tubig na kaharap niya. Maid of honor ako kuya. Nailing na lang si Nick, nais na saway ng ina't kapatid niya. Napansin niya kasing tensyon na si Krisa dito. So ano iha, balik tayo sa magiging kasal niyo. Anong gusto mong klaseng wedding? Church, garden, beach? Excited pang baling sa dalagang ginang. Makahulugan itong nilingon ng asawang panayang inom sa goblet na hawak. Gusto niya itong sawayin, pero ba't hindi naman niyang nakikinig sa kanya ang asawa? Ikaw ang mamimili. Mommy, bukas pa po yan para kaharap ang mga magulang ni Chris. Huwag niyo po siyang i-pressure ngayon. Bilang tugon ay nahihiyang umiti lang si Krisa. Hindi niya rin alam kung alin doon ang mas magugustuhan pero hindi niya maaalis sa katawan ang pagiging excited niya ring pag-usapan nila yon. Nilingon na ng dalaga ang nobyo kung ano po yung mas convenience at hindi magiging mahirap. Naku, huwag kang mag-alala Krisa. Hindi yun magiging mahirap. Si Kuya Nick pa, siya nang bahala sa lahat. Sabat ni natin na halatang excited na rin sa kanilang magiging kasal. Hindi ba Kuya Nick? Kahit anong hilingin mo, paniguradong nakahanda si Kuyang ibigay yun sa'yo. Ikaw ang masusunod sa lahat.